Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Muli po ay nandito kami para maghatid po sa inyo ng mga pinaka-latest na balita sa loob at labas ng ating bansa. Muli po ay pinapasalamatan po namin ang mga manonood na patuloy na tumatangkilik sa ating programa dito po sa The Blessed Reader. Dahil po sa inyo ay patuloy po na nagtatrabaho ang ating mga researchers sa paghuhukay ng mga dagdag na impormasyon para maibigay sa inyo ng buo at detalyado ang mga balitang nagva-viral ngayon. Para nang sa gayon ay hindi na lang po kayo aware sa nangyayari, kundi aware din kayo sa mga kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Diyan lang po kayo at magsisimula na po ang ating mga balita. Isa pong kontrobersyal na audio recording ng boses ni Pangulong Donald Trump ang viral po ngayon sa Amerika mga kababayan. At bakit po ito naging kontrobersyal? Dahil tahasan pong sinabi ni Trump na may plano siyang bombahin ang Russia at China. Opo mga kababayan, yung audio na yan ay recorded po noong panahon pa ng kampanya ng presidential election sa Amerika. Sa isang fundraising meeting, sinabi daw po ni Donald Trump na bobombahin po niya ang Moscow at ang Beijing sa China. Ito mga kababayan, pakinggan po ninyo yung recording. To Putin, I said, if you go in to Ukraine, we're going to bomb the shit out of Moscow. I'm telling you, I have no choice. The public wants it. The public. So he goes like, I don't believe you. He said, no way. And I said, way. And then he goes like, I don't believe you, but the truth is he believed me 10%. And I told you this, he believed me 10%. Then I'm with President Xi of China, but I said the same thing to them. I said, you know, if you go into Taiwan, I'm going to bomb the shit out of Beijing. He thought I was crazy. He said, Beijing, you're going to bomb Beijing. I said, I have no choice. I got to bomb them. We're going to bomb Beijing. And he didn't believe me either, except 10%. And 10% is all you need. In fact, 5% would have been okay too. And we never had a problem. We would have never had a problem. Ayan ano, so may usapan pala ng bombahan panahon pa ng kampanya. Ngayon baka may magsabi, panahon pa pala ng eleksyon yan brother. Baka mamaya pakulo lang yan ni Trump para manalo sa eleksyon. Well, yun nga po ang nakakapagtaka doon mga kababayan. Bakit ngayon naglalabasan tong mga recordings na to? Alam nyo ba na sobrang timing kasi nung isang araw, sinabi ni Trump na nabibwisit na siya kay Putin. And then after noon, tsaka lumabas tong audio na to. Ito, pakinggan ninyo yung sinabi ni Trump ha. But that was a war that should have never happened, and a lot of people are dying, and it should end. And I don't know, we get a lot of bullshit thrown at us by Putin. For you want to know the truth, he's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. We're not happy with Putin. I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now, because he's killing a lot of people. And a lot of them are his soldiers and their soldiers, mostly. And it's now up to 7,000 a week. And I'm not happy with Putin. Ayan ano, daw itong si Putin, sabi ni Trump, walang kwentang tao. Which is totoo naman yun. Yung Iran nga, di ba, kaalyado niya, iniwan niya sa ere. So, na-realize na lang ng Iran na walang kwentang kakampi pala itong si Putin. At ngayon, napapansin naman ni Trump na walang kwentang kausap tong si Putin. So kung itinatiming na ilabas tong video na to ngayon dahil galit si Trump, baka gusto lang sabihin ng US na, oy Putin, tumigil ka na. Baka nakakalimutan mo yung banta sa ni Trump nung eleksyon. Baka akala mo hindi niya tututuhanin. So parang ganun ano. Kumbaga parang winawarningan na to si Putin dahil nagsasawa na rin to si Trump. Well, sana nga ganun para magising na to si Putin sa katotohanan na hindi na tama yung ginagawa niya. At yung China naman, bobombahin din daw niya kapag sinubukan daw na sumalakay sa Taiwan. Which is ayon sa ilang mga analyst, posible daw na magkatotoo once na matapos itong sa Ukraine, ano? At ang balita nga natin isa 2027 na. That's what you need. He never did it during my time, John, you know. No. We're all talking about it. No, it's funny. Why did he do this during the last 4 years? Because he knew he couldn't. It's funny how she didn't bother you either.
Yeah, no, she did bother me, and I told her the same thing. That'll be next. Yeah. You know, that's gonna be next. Taiwan will be next. You won't have any computer chips. So ayan ano, ito po yung isa pang nag-leak na phone conversation ni Putin sa kanya namang kaibigan na si John Daly. So dito parang sinasabi ni Trump na susunod na gerang aabangan ng mundo is yung sa China at sa Taiwan naman. Kasi sabi niya China will be the next. Biniro pa niya yung kanyang kaibigan na si John Daly na wala ka na daw chipset kasi yung chipset ginagawa yan sa Taiwan eh. So ano ibig sabihin nito? Pwede mo bang sabihin na naglolokohan lang si Trump at saka itong kausap niya sa telepono dyan? Kaya yan ang nakakatakot din eh. Parang may pattern na sinusunod eh. Kasi tingnan ninyo nauna sa Russia, sumunod sa Iran. Siyempre susunod na China dyan. Hindi natin alam, baka mamaya later on ang pag-uusapan naman ay North Korea naman. Kaya din siguro hindi nagpadala ng tulong ang China sa Iran dahil may pinaghahandaan sila, di ba? Pero sa kabilang banda mga kababayan, parang duda rin tayo na matutuloy itong sinasabi ni Donald Trump. Kasi lalo ngayon na malakas ang ugong-ugong na bababa na nga sa pwesto si Pangulong Xi Jinping ng China. Hindi pa rin nagpaparamdam sa publiko si Chinese President Xi Jinping. Sa katunayan, hindi rin naramdaman ang kanyang presensya sa taunang pagpupulong ng BRICS nations. Dagdag pa rito ang pagkasibak ng ilan sa kanyang high-ranking Chinese military officials. Sana nga hindi matuloy dahil kapag natuloy talaga yan, abay damay tayong mga Pilipino dahil dito po manggagaling sa Pilipinas ang main support papuntang Taiwan bilang tayo ang pinakamalapit na kaalyado, no? Pero yun nga, nung isang araw, nagpa-meeting po kasi itong si Xi Jinping at gumawa po siya ng isang bagong policy. At base po dun sa kanyang bagong policy na yan, binibigyan po niya ng kapangyarihan ang mga party leaders at central commissions ng Communist Party of China para manguna, magplano, magtalakay at magsubaybay ng mga mahalagang gawain sa gobyerno. Ibig sabihin, dinedeputize na ni Xi Jinping sa kanyang mga galamay yung kanyang kapangyarihan. Kumbaga nagkakaroon na daw po ng sharing of responsibility diyan sa Communist Party of China. Kumbaga binabawasan na ni Xi yung kanyang mga trabaho sa gobyerno. Na ang sabi po sa balita ay paghahanda daw po sa pagtatransfer ng kapangyarihan ni Xi at pagre-resign bandang huli. So meron palang ugong-ugong na magre-resign na sa kapangyarihan ito si Xi Jinping. Kasi nga 'di ba napabalita na bumabalik daw ang impluwensya ni former Chinese President Hu Jintao sa gobyerno. At binabakiran daw ni Hu Jintao itong military officer na si General Zhang Zuo na matunog na papalit sa pwesto ni Xi. Naibalita namin sa inyo nung isang araw sa isang episode na itong si Hu Jintao ay kalaban ni Xi Jinping sa politika. At ipinahiya pa nga siya ng hayagan sa maraming tao, di ba? So, siguro ito na yung time na gumaganti naman itong si Hu Jintao kay Xi. Amid speculation over a power struggle within the Chinese Communist Party, its Politburo has reviewed a set of new regulations on the work of the party's institutions. And these new rules hint that President Xi Jinping will be transferring more power to his deputies. In fact, the development has sparked speculation that Xi Jinping may be laying the groundwork for an orderly power transition or scaling back his role and delegating more power to his deputies. So ayan kapag napalitan po si Xi Jinping sa pwesto, so bagong patakaran na naman, nakadepende sa susunod na presidente ng China kung itutuloy pa yung pananakop sa Taiwan. Pwedeng huwag nang ituloy, pero pwede din naman na mas malala pa kay Xi Jinping. Kasi ang palagay ko dito kay Xi, takot din to kay Trump Hindi pa siya ganong kalakas na leader para humarap sa Amerika. So siguro, there's a possibility na gusto ng China na magkaroon naman sila ng presidente na medyo matapang-tapang, may guts na humarap kay Donald Trump. Well, yan ang aantabayanan natin mga kababayan. So balik tayo kay Trump. Nag-leak nga po itong audio recording na ito pagkatapos sabihin ni Trump na walang kakwenta-kwentang tao si Vladimir Putin ng Russia. Mahalaga din kasi yun mga kababayan kung pag-aaralan ninyo yung mga pangyayari. If you will analyze everything, pati yung timing ng paglabas ng mga ganitong balita, dapat i-consider ninyo. Bakit ngayon lang lumabas itong balitang ito? Kung kailan nagiging mainit na ang dugo ni Trump kay Putin, di ba? Dati hindi naman lumalabas, medyo okay-okay pa sila.
At marami din daw po talagang mga reporter ang naguguluhan dito sa mga pangyayaring ito, mga kababayan. Naguguluhan kasi sila kasi nga nung isang linggo, itinigil ng US yung pag-deliver ng armas sa Ukraine, di ba? Ibinalita namin sa inyo yan. Itinigil ng Amerika o sinuspinde ng Amerika ang pagpapadala ng mga arms sa Ukraine last week. Problemado pa nga ang Ukraine nun eh. At akala ng lahat dead end na para sa Ukraine. Tapos napabalita pa na nag-usap sa telepono si Trump at si Putin. O di talagang kung ikaw si Zelensky ikakabahan ka. Baka maisip mo ano kayong pinag-uusapan ng dalawa. Baka ako yung pinag-uusapan nila. Kasi sinuspindi yung pagpapadala ng armas sa amin. Tapos malalaman mo nag-uusap sila sa telepono. So there's something fishy about that. Pero ngayon nagulat nga po ang lahat dahil iba na yung tono ng mga salita ni Trump laban kay Putin. Meron ng kasamang mura. Kaya tanong tuloy ng mga reporter, anong nangyari? At hindi lang basta niya minura si Putin. Ibinalik din ni Trump yung pagde-deliver ng mga armas sa Ukraine. Inatasan ko na ang ministro ng depensa ng Ukraine at ang commander-in-chief na paigtingin pa ang pakikipag-ugnayan sa Amerika. Meron ng desisyon at kailangan na itong isakatuparan agad para maprotektahan na ang ating mga mamamayan at mapanatili ang ating depensa, lalo na ang ating mga air defense at iba pang kagamitan na galing sa Estados Unidos. So anong nangyari, di ba? Nung una, biglang inalis o sinuspinde yung pagdi-deliver ng armas sa mababaw na dahilan. Tapos nag-usap si Putin at si Trump. At ngayon, galit na si Trump kay Putin. At ibinalik na ulit yung delivery ng mga armas. Kaya ang mga journalist naguguluhan, anong nangyari? Parang may something na hindi natin alam eh. Well, ang paliwanag ng Pentagon na nagpasuspinde dun sa arms delivery, sa kanila lang daw yun, kumbaga desisyon lang nila. Hindi nila sinabi sa White House yung kanilang desisyon. Kayo ba naniniwala dun? Naniniwala ba kayo dun, mga kababayan, na nagdesisyon ang Pentagon ang hindi sinabi sa White House? Ni hindi man lang daw dumaan dun sa Secretary of the State? Critical na desisyon yan di ba? At nung tanungin si Donald Trump, sino ang nagpahinto ng delivery ng armas sa Ukraine? Ang sagot daw ni Trump is ewan ko. Last week, the Pentagon paused some shipments of weapons to Ukraine. Did you approve of that pause? We wanted to put defensive weapons because Putin is not treating human beings right. He's killing too many people. So we're sending some defensive weapons to Ukraine, and I've approved that. So who ordered the pause last week? I don't know. What did you tell me? Napansin nyo yun, mga kababayan? Samantalang na dyan sa interview na yan, katabi ni Donald Trump si Defense Secretary Pete Hegseth, yung head ng Pentagon, na siyang nagpahinto ng delivery. Tapos sasabihin ni Trump hindi niya alam kung sino nagpahinto. So imposibleng hindi siya sinabihan ni Hegseth, di ba? Imposible namang wala siyang alam doon. Ni hindi man lang niya tinanong si Hegseth, total katabi na naman niya. Oy, ano ba sinasabi nitong mga reporter na to? Bakit daw pinahinto yung delivery? Diba? Kung hindi niya alam, pwede niyang itanong kay Hegseth yun. O kaya hahayaan niyan si Hegseth na sumagot dito sa interview na ito. Yun is kung talagang wala siyang ideya, diba? Kaya alam nyo, ang daming mga question at mga nakakapagtakang bagay dito sa mga nangyayari lately. Sabi pa nga nila, awkward moment daw eh. So kayo po ba mga kababayan, anong basa nyo dun? Pero anyways, ano man yung kwento sa likod nun, natutuwa pa rin naman ang Ukraine sa desisyon ni Donald Trump na i-resume yung delivery ng armas sa kanila. Yun nga lang, imbis na magpasalamat itong si Zelensky, umaangal po siya mga kababayan. Kasi daw po, yun daw inaprubahan ni Donald Trump na ipapadala sa Ukraine ay 10 interceptors lang, 10 missiles lang ng Patriot. Ang sabi ni Zelensky, kulang daw yun. Minuscule, kulang daw po yun. Pang isang gabing depensa lang daw ang magagawa nitong 10 Patriot missile na ipapadala ng US. Na kung iisipin mo, totoo naman kung bakit umaangal si Zelensky. Konti lang yun kung tutuusin. Ano nga naman ang mangyayari sa 10 missiles? Kaya nga sabi nung iba, parang iniinsulto daw ni Trump ang Ukraine. Tutulong pero yung tulong sobrang kaunti. Well, nandun na tayo na dapat magpasalamat pa nga ang Ukraine. Pero syempre, given the fact na kapag umatake ang Russia, talagang daan-daang missiles at drones ang pinapakawalan.
Kahapon nga lang 741 drones ang pinakawalan ng Russia. So dapat din siguro na bultuhan ang suportang ibinibigay ng US sa Ukraine, di ba? Kasi ano mangyayari sa 10 missile, di ba? Kumbaga sa duelo, yung dala ng kalaban mo is Armalite. Ikaw ang dala mo isang pistol na may 10 bala. Ano mangyayari doon? Sa US, kada taon gumagawa sila o nagpo-produce sila ng 500 Patriot missiles. So tapos 10 lang yung ibibigay sa Ukraine. Mahirap talaga minsan maintindihan to si Donald Trump no? Iyo ba mga kababayan, naiintindihan nyo ba siya? Sinuspinde yung pagpapadala ng mga armas sa Ukraine nung 1 linggo. Tapos biglang nakipag-usap kay Putin. At ngayon, minumura na ni Trump si Putin. Ibabalik na rin daw ng US yung pagsuporta nila ng armas sa Ukraine. Pero ang suportang ibinigay nila isa 10 bala lang. Kayo ba naiintindihan nyo ba ibig sabihin nito mga kababayan? Well, iiwan ko na lang sa inyo mga kababayan itong tanong na ito. And speaking of Russia, kamustahin naman natin ang Russia. Ako mga kababayan, may kakaibang nangyayari ngayon sa Russia. Isa-isa na pong nililigpit ang mga opisyalis ng gobyerno doon, yung mga matataas na opisyalis. Alam nyo ba nakamakailan, 2 high-ranking officers ng Department of Transportation sa Russia ang namatay po. Dagdag po ito sa sunod-sunod na listahan ng mga namamatay na opisyal ng gobyerno mula nang magsimula ang gera ng Russia at Ukraine. At ang balita po, panay daw po high-ranking officials ang namamatay dyan sa Russia. Kailan lang, nitong July 7, natagpo ang patay po sa loob ng kanyang kotse ang head ng Ministry of Transportation sa Russia na si Roman Starovoyt. Nangyari nga daw po ito ilang oras pagkatapos po na ipasa niya yung kanyang resignation. Ang sabi po sa official report is nagbaril nga daw po sa sarili itong official na ito at nakita pa nga daw yung barrels dun sa tabi niya. Nangyari po yan sa loob ng kanyang kotse, no? At maliban sa kanya, natagpo ang patay din po yung isa pang kasama niya sa departamento na si Andrei Hornichuk na ang sabi naman sa report is namatay daw sa sakit sa puso. So, batay sa mga ulat, mga kababayan, nasa 20 kaso na po ng pagkamatay ng matataas na opisyal ang naitatala dyan sa Russia. Mula po yan nang mag-umpisa ang gera nila sa Ukraine. At karamihan po sa kanila ay mga matataas na ranggo sa gobyerno at may kaugnayan po sa security agency ng Russia. May mga nagsasabi din po na maraming alam o posible na maraming alam itong mga taong ito na inililigpit na. May iba naman ng mga nagsasabi na ito daw mga taong ito ay mga mahihina sa gobyerno ni Putin. Kasi nga naman daw, napakataas na ng pressure sa gobyerno dahil sa tuloy-tuloy na gera, ayaw na ng mga tao ng gera at mataas na rin ang pressure ng international community sa Russia. Pero sa kabilang panig, marami naman daw po sa mga elite na tao sa Russia ang gusto pa ng gera. So talagang merong pressure sa gobyerno na kumbaga nasa gitna sila ng dalawang nagbabangga ang bundok Kaya itong mga taong ito iniligpit dahil hindi daw sila makasabay sa sistema para humarap sa mga pressures. Kaya kita nyo may nag-resign, di ba? At maliban po dyan mga kababayan, napapabalita din po na gumagamit na ang Russia ng chemical weapon laban sa mga Ukrainians. Ito mga kababayan, sobrang sama na ni Putin. Hindi na armas lang, meron na rin pong paggamit ng chemical weapon of mass destruction sa Russia. Batay po yan sa report na isinabmit ng Ukraine sa Global Chemical Weapons Watchdog sa The Hague. Ito po ang sabi sa balita mga kababayan, Sinundan nito ang pahayag ng mga intelligence agencies ng Netherlands at Germany noong Biyernes, na nagsabing may ebidensya sila ng malawakang paggamit ng mga ipinagbabawal na sandata ng Russia sa gitna ng labanan. Ayon sa Dutch Military Intelligence Agency, hindi bababa sa 3 Ukrainians ang nasawi dahil sa paggamit ng mga kemikal na sandata, habang mahigit 2,500 katao na nasugatan sa labanan, ang iniulat sa health authorities ng Ukraine na may mga sintomas na konektado sa chemical weapon. Kung ganyan lang din, talagang dapat bombahin na tong Russia. Kasi kumbaga red line na yan Ang chemical weapon, red line na yan sa gera. Ano na yan, maikukonsider na yan na war crimes. Malinaw na paglabag yan sa international law. At dahil dyan, halatang halata na minamadali na po ni Putin itong gerang ito dahil nga po sobrang taas na ng internal and external pressure sa Russia. Kasi nga, tingnan nyo, halos 3 taon na itong gerang ito pero wala pa rin napapatunayan si Putin. Kaya siguro nagdo-double time na siya.
inalis na yung mga mahihina. At balita pa nga natin is dinoble na niya yung bilang ng mga sundalo niya sa frontline. 300,000 soldiers laban sa 150,000 soldiers ng Ukraine. At hindi lang po yun. Ginawa rin ng North Korea na triple yung bilang ng mga sundalong ipapadala nila sa Russia. So dito nakikita natin na nagkukumahog na si Putin na tapusin itong gerang ito. Pero syempre hanggat nandyan ng Amerika na tumutulong sa Ukraine, plus yung suporta ng mga European countries, marami pang kakaining trigo itong si Putin para matapos niya yung gera pabor sa kanila. Ngayon, baka may magtanong sa inyo, ano pong reaksyon ni Putin dun sa sinabi ni Trump na bobombahin daw niya yung Russia? Well, ang sabi po sa report, itinanggi ng Russia na may ganoong usapan sa pagitan ni Putin at ni Trump. Ang sabi po ng tagapagsalita ng Kremlin, Hindi ko ito pwedeng kumpirmahin o itanggi kahit gusto ko. Kung peke man ito o hindi rin namin alam. Maraming fake news sa panahon ngayon. So, yun po ang sagot ng Russia, mga kababayan, ano? Posible daw na fake news yan. Paano magiging fake news naman yan? Si Trump mismo nagkwento, di ba? Ayan, boses niya yan, di ba? Boses ni Trump yan, hindi naman AI yan eh. Napakalakas naman ang loob ng CNN kung gagawa sila ng boses ng AI ng presidente. Tapos ibabalita internationally, parang hindi naman kapanipaniwala yon, di ba? So, ayaw lang talagang umamin ng Russia na may ganong usapan na nangyari between Putin and Trump. So, kayo mga kababayan, anong masasabi ninyo dito? Hiningi ang reaksyon ng Russia, ang sabi nila, baka daw fake news yan. Ang White House naman, no comment. So, anong magandang gawin? Since walang magsabi ng totoo, pinakamagandang gawin is magbantay tayo mga kababayan. Kung pareho nilang ayaw magsalita, mas magandang gawin is magbantay sa mga mangyayari. Lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Gaya nga ng narinig natin kanina sa audio, di ba? Susunod na ang China. Sabi ni Trump, susunod na ang Taiwan. Tapos na ang Iran at malamang nagmamadali na si Putin na tapusin na rin yung kanyang gera. So, posible na sumunod na nga ang Taiwan. And since no comment ang Kremlin at White House dito, mas dapat nga tayong magbantay at manalangin. So, I think hanggang dito na lang mga kababayan ang report natin sa araw na ito. Hanggang sa susunod na pagbabalita po, magandang araw po sa inyo at salamat po sa inyong pagsubaybay.